Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May sikretong ibubunyag si Genesis. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Handang-handa na ang kampo nila Lilet sa haharapin nilang bagong kaso. Pinag-aralan mabuti ng team nila Lilet kung ano pa ang posibilidad na mangyari at kung paano nila maipapanalo ang kaso na isasampa nitong si Feliz Guerrero laban sa asawa niyang si Samson. Dahil napakatalino daw mag-isip at kumilos nitong si Feliz, kaya talaga namang mapapalaban sila sa pagtatanggol dito kay Samson dahil mas napabigat nga ang parusa na ipapataw kay Samson kung sakaling mapatunayan sa korte ang kinaso kay Samson ng asawa nito. Pinangako naman nila Lilet na gagawin nila ang lahat para lang maipanalo ang kaso ni Samson laban sa asawang si Feliz. Dagdag pa ni Lilet na kapag natapos na ang kaso ni Samson ay agad din nilang aasikasuhin ang tungkol naman sa magiging anak ni Samson at ni Ayla. Dahil hindi pumapayag si Ayla na mapunta pa kay Feliz ang magiging anak nila ni Samson. Dahil nilabag na din naman ni Feliz ang kasunduan nilang tatlo at idinimanda pa nito itong si Samson. Nagharap-harap na nga ang kampo nila Lilet at ang kampo nila Eira para kunan ang dalawang panig ng statements nila at para ipasa na din nila Eira lahat ng mga ebidensya para maiakyat sa piskal ang kasong isasampa nila. Kampante naman si Eira na maaakyat sa piskal ang ikinaso ng mga kliyente nila at maipapanalo nila ang kaso ng kliyente nilang si Feliz kung sakaling umusad na ang kaso sa korte. Nagkaroon nga ng pagtatalo sa pagitan ni Lilet at Eira sa sobrang yabang nitong si Eira. Mabuti na lang at inawat na ni Attorney Spunky si Eira sa pang-iinis at pagiging mayabang nito kay Lilet dahil alam ni Attorney Spunky na mali talaga ang ginagawa nitong si Eira na pang-aasar kay Lilet dahil hindi ito gawain ng isang attorney. Kaya inaya na ni Attorney Spunky si Eira at ang kliyente nila na si Feliz para umalis at iwan na ang kampo nila Lilet. Kinakailangan ngang paghandaan maigi ang bagong kasong hahawakan nila kahit 3 pa nga ang abogado na magtatanggol dito kay Samson ay hindi pa din maalis sa isip ni Lilet na mag-alala dahil hindi alam ni Lilet kung nasabi na ba lahat ni Samson sa kanya ang mga dapat niyang malaman. Nang sa ganun ay makatulong ito sa pagkapanalo ng kaso nila. Nakarating na nga ang balita kay Lilet at Eira na naiakyat na nga sa piskal ang kaso na isinampa ng kampo nila Eira laban sa kampo nila Lilet. Kaya naman tinuruan na ni Eira at Attorney Spunky ang kliyente nilang si Feliz kung ano ang mga dapat sabihin at mga hindi dapat sabihin sa korte dahil ito lang ang magpapanalo sa kanila sa laban nila. Tinuruan na nga din itong si Eira si Feliz na magsinungaling sa korte. Nang sa ganun ay mas maging malaking impact sa korte ang magiging pahayag ni Feliz sa korte. Kinakailangan ngang palabasin ni Feliz na si Samson lang ang may gusto na magkaroon sila ng isang baby maker. Kaya naman nang nasa korte na mismo itong magkabilang panig ay una na ngang isinalang itong si Feliz para sa ilang mga katanungan tungkol sa kasong isinampa nila para alamin nga kung ano talaga ang totoong nangyari. Inilahad ni Feliz lahat ng kasinungalingan na itinuro nitong si Eira sa kanya para ibunyag lahat sa korte. Ganap na ganap naman sa pagtatanong nitong si Eira sa kliyente niyang si Feliz
para mas lalo ngang maging mas mukhang masama ang kliyente ni Lilet na si Samson. Matapos ngang palabasin ni Feliz sa korte na si Samson ang may gusto na kumuha sila ng isang baby maker dahil yun lang daw ang tanging paraan para mabuo ang pinapangarap nilang pamilya. Nagalit ng husto si Samson sa lahat ng kasinungalingang narinig niya mula sa mga statement nitong si Feliz. Unang trial pa nga lang ay ginalit na ng kampo ni Eira itong si Samson. Pinagsisigawan ni Samson na hindi siya ang may gusto na kumuha ng isang baby maker, kundi ito ngang si Feliz. Dagdag pa ni Samson, "Ako ang hinding-hindi papayag sa gusto mo." Kaya naman sa ginawa ni Samson na pagsigaw at pagkontra sa mga statements nitong si Feliz, ay nagalit ang judge na hahatol sa kanilang mag-asawa. Napilitan ang judge na pagsabihan si Lilet na ayusin at kausapin ang pag-uugali na ipinapakita ni Samson sa korte. Kung hindi ay palalabasin sa korte itong si Samson. Agad namang nanghingi ng paumanhin itong si Lilet sa judge at pinaupo na si Samson para pakalmahin. Pinagsabihan ni Lilet at Bonnie si Samson na kung magpapatuloy si Samson sa pag-iinit ng ulo niya habang isinasagawa ang trial, ay maaari nila itong ikatalo. Kaya naman nakinig na lang ng mabuti itong si Samson at pinigilan na lang ang sarili na magalit sa lahat ng kasinungalingang sinasabi ng asawa niyang si Feliz. Pagtapos ni Eira na itanong ang kliyente niya sa harap ng hukuman, ay sumunod naman na nagtanong itong si Kurt. Unang-una nang tinanong ni Kurt si Feliz, "Mrs. Guerrero, wala tayong pinag-awayan, mag-asawa na iba pang babae. Kaya nagkasundo kayo na buntisin niya ang inyong assistant para maging ina ka. Tama o mali?" Hindi agad nakasagot itong si Feliz. Kinakabahan na nga si Feliz sa lahat ng mga tanong nitong si Kurt. Napatingin na nga lang si Feliz dito kay Eira na parang nanghihingi ng tulong kung ano ba ang tamang isasagot niya sa tanong ni Attorney Kurt. Sumunod naman nagtanong itong si Lilet. Tinanong agad ni Lilet si Feliz, "Pumayag ho kayo na makipagtalik ang asawa niyo kay Ayla Ocampo?" Sasagutin sana ni Feliz ng paliwanag niya si Lilet. Pero pinigil ito ni Lilet dahil ang tanging dapat lang daw na isagot nitong si Feliz ay oo o hindi. Kaya naman napilitan itong si Feliz na sumagot ng opo kay Lilet. Nadismaya naman ang mukha nitong si Eira sa mga tanong na ginawa nitong kampo nila Lilet kay Feliz dahil mukhang na-corner nga ang kliyente nila na si Feliz at napalabas sa korte na talagang alam ni Feliz kung ano ang ginagawa ni Samson at ni Ayla dahil pumayag ito na buntisin si Ayla. Kaya naman sa unang trial sa korte ay napapuntos agad ang kampo nila Lilet laban dito sa kampo nila Eira. Kaya hindi maipinta ang pagmumukha ni Eira. Aaminin na kaya nila Genesis at Samson ang totoong relasyon nila? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.